Wala naman ako masyadong ginawa nung mga araw na 'to, kaya dapat talaga ay hindi na ako magvi-video. Pero naisip ko sayang din naman, kaya ito nagsimula na ako mag-setup ng camera. Plano ko na talaga sanang magluto ng uulamin namin, pero dahil naisip ko masyado pang maaga, pinuntahan ko na nga lang o inuna ko na lang munang asikasuhin itong mga lagayan ko ng stocks dito. Tatanggalin ko muna yung mga wala ng laman gaya ng alcohol. Actually, yung alcohol na yan na 2 green na lagayan, wala na talaga yan, pero sayang kasi may konti pa kaya sinumot ko. Yung color blue naman na alcohol na nakikita nyo dyan, kakabili lang talaga niyan kasabay nga nung paglabas ko, pagbili ko ng uulamin namin. Pero kalahati na lang yan kasi yung kalahati ibinuhos ko na dun sa lagayan sa CR, tapos yung kalahati dito sa akin. Para tuwing pagkatapos naming maglinis ng kambal ko, may pang spray sa CR at meron akong pang sanitize sa mga kamay ko. Sakto din naman na dumating na yung mga wipes na in-order ko online. Kung dati nga nakikita nyo na parang sako yung binubuksan ko kapag umorder ako ng wipes, ngayon nga ay maliit na lang, 5 pieces na lang. Buti na nga lang, meron pa akong natitirang 5 pirasong colostomy bag. Tapos sa tissue naman, medyo madami-labing bayad. Tsaka medyo matagal pa naman yan. Ang mabilis lang talagang maubos sa akin, yung alcohol, pati na rin yung mga wipes ko. Yung colostomy bag naman, meron pa naman natitira niya na 5 pieces. Kaya ko pa naman yung pagkasyahin sa loob ng 1 buwan. Pero pinabibili naman na ulit ako ni daddy mga mami. Sabi niya, total may 5 pa naman ako natitira. Bili na daw ako kahit 5 piraso. Para nga doon hindi ako maubusan ng stocks. Kasi may mga time kasi mga mamis na, ayun, nagtitiis ako sa natitirang 5 piraso. Tapos minsan hindi ko na mamalayan na wala na palang natitira. Kaya pag kailangan ko nang magpalit, kailangan tuloy bumili ni daddy sa mga pharmacy na mas mahal ang isang colostomy bag. Minsan 280, meron pa nga 500 ang isa. Pero hindi mo na rin talaga ako bumili. Nisip ko naman na kapag 3 or 2 na lang yung natitira, doon na ako ulit order online. Kasi after 2 days naman ay dumarating din agad. So pagkatapos ko nga ayusin yung mga stocks ko, tinapon ko na yung mga wala nang laman na wipes, yung mga alcohol, nagsampay naman ako ng mga jacket ni Athena. Nilaban ko yung 3 na yun kasi nagamit niya na. Kahit isang beses lang niya nagamit, nilaban ko pa din. Yung mga jacket na yun, kagabi ko pa talaga nilaban yun. Kinusot ko lang yun dun sa lababo, tas karina ko lang binanlawan. After ko naman maisampay yun, dahil nga tuyo naman na tong mga cover ng unan ko na ginagamit ko sa gabi or kayakap ko tuwing gabi, ito nga ibinalik ko na yung mga laman niya, tapos tinahi ko na tong isa. Yung isa naman kasi yung blue may zipper yun, ito kasi wala. Buti nga natuyo na tong 2 nilaban ko na cover na tong mga mamis, kasi alam niyo 'di ba sa vlog ko nung nilaban ko to, pagkasampay ko sa labas, grabe ang lakas ng ulan. Makakapal pa naman tong mga to, kaya hindi agad siya natuyo. Buti nga hindi na maho kaya inaamoy-amoy ko. Mabango pa din naman, amoy downy pa din naman. Halos 3 araw ko tuloy hindi talaga nahawakan or nakatabi tong mga unan na to. Nasanay pa naman ako sa mga unan na yan mga mamis, na lagi ko silang kayakap or di naman kaya nasa paanan ko kapag matutulog ako. Kaya pag matutulog tuloy ako, sa loob ng 3 araw na wala tong 2 unan na to, feeling ko talaga may kulang. Hindi ako komportable, nahihirapan ako matulog kasi nahanap-hanap ko yung 2 unan na to para akong bata. Nung natapos naman ako dun sa 2 unan, naisipan ko na ikabit na ulit tong cover or sofa cover. Dapat talaga hindi ko pa to ikakabit mga mamis Sabi ko baka December 1 ko na lang to ikabit para mas maganda, hindi na ako mapapagod ulit maglaba. Pero dahil nga nalalaglag yung aking anti-bedsore po pag nakahiga dyan, pag wala tong sofa cover, kinabit ko na lang. Bahala na lang ulit mahirapan sa December. Gusto ko pa talaga sanang bumili ng isa pang ganon, yung sofa cover, tapos yung color green naman. Pero yung light lang, para nga sakto pag December. Kaya lang kasi may kamahalan, 500 plus mga mamis, tapos meron pa akong mga ibang kailangan bilhin. Kaya hindi na lang muna, siguro next year na lang. Nung natapos na nga ako mag-asikaso dun banda sa may sala, nakabit ko na yung sofa cover, napunta na agad ako dito sa kusina para makapagluto na ng ulam. Kaya din pala hindi ako agad nagluto ng ulam kasi nga mabilis lang naman lutuin tong ulam namin. Bali fish fillet pala to, tapos ang bili ko lang dito 107 or 109. Bali 2 piraso na malaki na yan mga mamis, tapos hiniwa-hiwa ko lang ng ganyan pa square, pero malalaki pa rin yung hiwa niyan. Tapos nilagyan ko lang ng salt and pepper, tapos pinirito ko na. Dapat talaga gagawin ko dito muna, ibababad ko muna siya sa patis tapos kalamansi, pero wala kaming patis, wala rin kaming kalamansi, kaya ayan, salt and pepper na lang. Nung naiprito ko na nga yung mga fish fillet, sunod ko namang gagawin ay yung magiging sauce niya. Bali ang lutong gagawin ko pala dito sa fish fillet mga mami, salted buttered garlic fish fillet. Pang seafoods or hipon or di naman kaya pang manok lang talaga yung mga gantong klaseng recipe or gantong klaseng luto mga mamis Pero dahil nga gusto ko to, ako naman ang may desisyon at ulam namin to, gagawin ko na din dito sa fish fillet. Pero mga mamis, in fairness, ang sarap niya. Naglasang hipon din talaga yung fish fillet kasi nga yung fish fillet malambot, 'di ba? Parang texture hipon din talaga siya kapag naluto.
Kaya ayun, para din tuloy ako nakakain ng hipon. Sakto pa naman, lagpas isang taon na din ata akong hindi nakakain ng hipon, mga mamis. Ano, natapos ko na nga prituhin yung fish fillet, mga mamis. Ang ginawa ko ay naglagay lang ako ng butter. Tapos nung nalusaw na yung butter, nagisa na ako ng maraming bawang. Nung medyo nagisa na yung bawang, inilagay ko na yung 2 itlog na maalat. Dapat talaga yung pinaka-egg yolk lang. Pero dahil sayang naman yung puti, sinama ko na, dinurog-durog ko na lang. Tapos naglagay na ako ng gata, sinimplahan ko lang ng paminta. Hindi na ako nagtimpla ng asin, mga mamis, kasi maalat ng itlog na maalat. Tapos yung fish fillet naman, tinimplahan ko nga siya kanina ng salt and pepper. Kasi baka sobrang umalat na kapag nagtimpla pa ako dyan ng asin o di naman kaya kahit anong pampalasa. So pinakuluan ko lang yung ginawa kong sauce. Tapos yun nga, isa-isa ko nang inilagay yung mga isda na pinirito ko kanina. Tapos yun lang, konting pakulo lang. Then ayun, naluto na yun. Tinikman ko, saktong-sakto lang yung lasa. Hindi maalat at hindi rin matabang. At nung natapos naman na ako magluto ng ulam, mabilis lang naman maluto yun. Dahil nga fish fillet lang naman, naghilamos na akong diretso. Kasi nga alam niyo naman tuwing pagkatapos ko magluto, lalong-lalo na nga mga mamis, kapag prito yung ulam namin, naghihilamos agad ako para nga hindi ma-oily yung mukha ko at hindi rin talaga ako tigyawati ng malala. Napapa-thank you na lang din talaga ako, mga mamis, kasi finally talaga ay may nahiyang na nasabon dito sa mukha ko at hindi na ako tinitigyawat ng malala gaya dati.